Yawang Fiona, ay. Lipay kay si Fiona, oh. Wow, sana all. Ist das nicht kalt, Fiona? Di malamig? Ja. Ja. Sabi niya kanina gusto doon niya matuto magbisaya. Ja. Tapos pag ginag-uusap ko naman, palagi anong big sabihin yan, ha? Palagi ha? Ja. Nein. No. Yaki. 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 Tingnan po ninyo, nakapag-map na ako dito. Gagabi kasi hindi ko na nakaya. Sabi ko bukas na to. Pinagalitan ako ni Martin dahil nga maaga pa kami magising dahil magsimba. Hindi ko siya tinapos kagabi. Pero yan mga dyan, mga ano na yan. Ililigpit ko na lang yan. Yung iba dyan, hinugasan ko na kagabi. At ito, liligpit ko na yan. At ito yung mga, ito yung dala pala ni Joey kahapon, oh. Berlina. At ito naman yung mga nilagyan ko ng mga pagkain noong birthday ni Daniel. Dinala ni Harvey kahapon. Ibabalik ko niyan doon sa cabinet kung saan yan nilalagay. At yan, hindi ko pa yan siya tatanggalin dahil nga mag-party pa si Fiona kasama yung mga classmate niya. Kaya dyan yung muna yung mga Hello Kitty na ganyan. At yung dekorasyon, no? Sana di yan matira yung deko ko dyan ba. Dahil hindi na ako bibili. Siguro bibili lang ako ng balon kasi gusto kong bigyan yung bata na punta dito. Tig-isa sila ng Hello Kitty. Kasi yung malaking Hello Kitty, binigay na ni Fiona sa kaibigan niya. Yung best friend niya talaga ba. Binigay niya. Kasi nagpunta kami kahapon doon. Binigyan namin sila ng binigay si Fiona doon. Kaya yan. Katatapos ko lang maglinis. Malinis na siya. Doon sa living room din ni Uma. Malinis na din. At yung toilet nilinisan ko na din. Kaya tapos na ang party. Kaya ako'y nakapaglinis na kahapon. Kasi nung pag-uwi nila. Maaga kasi sila si-uwian kahapon. Dahil maaga kami nag-start. Kaya nung pag-uwi nila, doon ko na inasikaso si Uma. Pinapakain ko. Pinapainom ko. At pagkatapos ko mag-asikaso kay Uma, naghihugas ako dyan ng mga plato, nilagay ko sa dishwasher. Tapos gusto ko pa nga sana mag-map kahapon ng site. Pero sabi ni Martin na matulog ka na kayo magsimba pa bukas. Kaya natulog na ako, hindi ko na din nakaya. Pagkatapos ko dito maglinis sa baba, dahil nga doon tayo sa taas nagluto kahapon, mag-map din ako doon at maligpit. At yung mga bata nakaligo na. Si Uma, pinaliguan ko din si Uma, kaya medyo busy ako ngayon. Pagtapos kong magsimba, naglinis ako, nag-asikaso kay Uma, nagpaligo kay Uma. At ngayon gutom ako, hindi pa ako nagtanghalian, hindi ko alam kung anong kakain ko. May natira pa na chicken curry kahapon. At pupunta pa kami saglit kay Tobias dahil may kukunin kami. At liligpitin ko lang to dito sa bathroom namin dahil nga pinaliguan ko si Uma kanina. Linisan ko muna saglit. Dito, tapos na ako, nag-map, sa toilet din, tapos na din. Sa living room din, tapos na. Nag-vacuum ako, nag-map. Kaya, tapos na ako sa aking trabaho. Pwede na tayo mag-party sa next party. Ang problema pala, no? Dahil, yung i-rent namin dyan na hale, kung saan kami mag-celebrate sa komunyon ni Fiona. May nakauna na, naka-reserve na siya sa May 25. Ngayon, sabi ni Martin, sige, okay. Sa June 8 na lang kasi mag-60 nga si Martin. Gusto din niya mag-celebrate ng birthday niya. Maganda kasi dito na hale dahil member kasi sa Martin. Pag member ka kasi, hindi masyadong malaki yung babayaran mo. Sa June 8 naka-reserve na din siya. Yung ginawa ko, pinagalitan ko tagas Martin. Sinasabi ko sa iyo na pag mga ganyang mga okasyon, dapat maaga talaga pa-reserve na dahil hindi lang tayo mag-celebrate ng komunyon, ng mga birthday, mga ganyan. Madami tayo, di ba? Kaya, naunahan na kami. Ngayon, binigay ng tita ko yung location kung saan siya nag-celebrate ng birthday niya. Malaking hali din yun. At medyo malaki yung rent niya, 300 euro. Pero hindi pa namin natawagan yung na mamahala nun ba. Kaya, kailangan namin tanungin kung may bakante sa May 25 dahil hindi kami kasya dito sa bahay namin kung dito kami mag-celebrate ng komunyon dahil marami tayong bisita. Invite namin yung pamilya ko dito, yung pamilya ni Martin, yung mga malalapit nating kaibigan. Katulad din ng bisita ng mga anak ko, si Michelle, Philip, nung nag-komunyon sila. Ganon din kadami ngayon.
Yan na yung last na anak ko magkomunyon eh. Tapos na si Philip, si Fiona, tapos na si Michelle at si Philip din, si Fiona na ngayon, no. Kaya sabi ko kay Martin na, kaya naghahanap kami ngayon ng hali. Kasi last kami nag-celebrate ng komunyon ni Fiona at ni Philip sa Chinese restaurant kami. Buffet na doon. Nandun na lahat. Sila na nagdiko. Kasi napakaganda ba? Sila punta na lang kami doon. Kakain na lang kami. Magtambay-tambay kami doon. Hanggang hapon. Tapos bayad na lang. Eh ngayon kasi nag-close na doon. Sirado na sila. Wala na yung restaurant kung saan kami nag-celebrate ng komunyon ni Philip at Fiona. Ni Michelle. Kaya naghanap kami ngayon ng saan kami mag-celebrate dahil kung dito sa bahay namin hindi kami kasya. At dito po sa Germany, napaka-special po ng araw ng komunyon ng bata. Nagse-celebrate po talaga sila. Kaya kung ano yung ginawa namin sa dalawa naming anak, ganun din yung gagawin namin kay Fiona. Tapos meron pala nag-comment doon na sana makapunta yung Team Belmani sa birthday ni Fiona. Hindi po yun sa birthday ni Fiona. Ayoko na kasi stress yung mga kaibigan ko na punta pa dito sa birthday. Kasi sunod-sunod yung okasyon namin ngayon. Next ay komunyon ni Fiona. Tapos birthday ni Martin. Invited din kasi sila. Ayoko naman din na tuwing okasyon na batayin nakakahiya din naman. Kasi ang lalayo pa naman. Okay lang sana kung magkapitbahay lang kami. Ang lalayo naman namin. Kaya imbitahin namin sila lahat sa komunyon ni Fiona at sa birthday ni Martin. Kaya yun yung plano namin. At sana makapunta din sila. At magagawa pa ako ng invitation, no? Kailangan ko pa talaga mag-order ng dress ni Fiona. Kasi magawa ko ng invitation. Para maibigay na namin next month. Kasi para maano na nila yung araw na yan. Hindi na sila baka may mag-imbita sa kanila ng same na parehas ng araw ng komunyon ni Fiona, di ba? Kaya paunahan. Kaya kailangan ko na magawa ng invitation kasi itong year na to madami tayong una kasal ni Raquela, pangalawa komunyon ni Fiona, pangatlo 60th birthday ni Martin. Kaya 60th birthday ni Martin, 16 ba sabi ko, 60th birthday ni Martin. Kaya tatlong big celebration ngayong year na to. Kaya sobrang busy, maraming paghahanda, tapos mag-asikaso pa kami sa papilis ng kapatid ko. Ayan yung namin ngayon, yung aasikasuhin namin ngayon. Pero sana na makapunta yung Team Belmani. Sana nga makapunta ang Team Belmani dahil silang lahat ay invited po. At maganda kasi pag sa halik tayo dahil pwede tayo magstay doon ng matagal. At malaki yung malaki yung niya. Kaya makatipid din tayo sa drinks dahil sa drinks ngayon sa restaurant ako, Diyos ko Lord, ang mamahal. Kaya itatry namin at maghanap kami kung saan kami mag-celebrate ng komunyon ni Fiona. Hindi ko alam talaga saan. Naglabad na ang ulo na ko. Titingnan natin kung natulog si Umay. Kaya mag-map din ako dito. Nagising pala si Umay. Katatapos naman niya maligo. Uy, sana all. So müde. Hast du geschlafen? Ja? Hast du geschlafen, Oma? Tulog siya. Ewan natin yung TV. Oh, katatapos lang maligo niya na. Diba? Sarap ng tulog. Parang bata ba? Tapos ng ligo ulit. Matulog. Ganyan din si Oma. Nag-base ako ngayon dahil kukunin ko na si Fiona. Si Fiona pala. Madami siyang natanggap na pera nung birthday niya. Kay Uma, sa papa niya. At ngayon, gusto niyang i-deposit sa kanyang savings account. Yan talaga yung gusto ko kay Fiona ba? Dahil si Fiona, sa tatlo nila, magkapatid. Si Fiona yung palaging nagtitipid sa pera niya, yung mga allowance niya, hindi niya ginagastos. Ngayon, sabi niya sa akin kahapon, Mama, ito na yung lahat na tanggap ko galing kay Joey, kay Harvey, kay Lovely, kay Tobias, kay Marita, sa mama ni Tobias. So, bali ang naipon ni Fiona, lahat? 180 ata? 180. Tas, meron pa siyang 30 euro na allowance kasi meron siyang allowance every month. 30 euro binibigay namin sa kanila, tatlo. So, hindi din niya ginasto. So, bali 210 yung i-deposit namin ngayon sa kanyang savings account. Kaya, gusto ko siyang isama para makita niya
At nang makita niya kung saan napunta yung pera niya. Kaya kukunin ko siya ngayon. At pupunta na kami diretso sa bangko, sa city. At magbili kami ng mga candy. Dahil nga si Fiona last week hindi pumasok. Dahil nga nagkatrangkaso yan siya, no? Nilagnat. Kaya magbili kami ng mga regalo ngayon. At ibibigay namin sa classmate niya. At meron pa siyang pangalawang party. Yun naman yung mga classmate niya, yung mga invita niya. Na hindi natuloy nung birthday niya. Noong March 11. At si Harvey pala at si Lovely nagtanong sa akin nung weekend. Bakit daw walang bata na dumating yung mga classmate ni Fiona? Hindi ko kasi yan sila sinasabay pag nag-celebrate kami ng birthday nila, mga anak ko. At kami mga family, friends namin. Hindi namin sinasabay yung mga bata na mga kaibigan ni Fiona kasi baka hindi ko kasi sila maasikaso, diba? Dahil may mga bisita din tayo. Kaya hindi talaga namin yan ginagawa kahit noon pa. Siniseparate namin ba yung celebration na kasama yung mga classmate nila at yung mga kaibigan naman at pamilya namin. So, bali dalawang party talaga minsan ang nanaganap dito sa amin. At ngayon, ayaw ko din kasi na isabay dito din dahil nga yung mga mama ng mga bata, ayaw nila na pinipicturean yung anak nila at pinopost sa social media. Okay lang siguro picturean mo sila pero hindi mo ipopost sa social media ba. Tapos ayaw ko na din magtanong kung pwede kasi alam ko yung mga classmate ni Fiona, ano na kasi sila. Dito kasi sa Germany, since mag-start yan sila ng grade 1 hanggang grade 4, no? Dito sa Germany hanggang grade 4 yan ang elementary. Magka-classmate yan mga bata. Hindi yan sila magkakahiwalay. Kasi magka-classmate yan sila hanggang mag-grade 4. Bali yung mag-change lang yung teacher nila. Pero yung mga classmate ganun pa rin. Kasi mula pa nung grade 1 hanggang ngayon grade 3 na si Fiona, ganun pa rin. Kaya alam ko dahil may mga konta kami, may mga group chat kami, ganyan. Tapos may mga ganap sa eskwelahan, nag-uusap kami, ang mga dali namin, ang gagawin namin. Kaya may mga konta kami ng mga parents nila. Kaya ayaw ko din magtanong. Kung mag-party man kami sa birthday ni Fiona, kasama yung mga classmate niya, maglaro-laro lang sila dito. Magawa ko ng games para sa kanila. Tapos kain, siguro magpunta kami sa playground. Mag-enjoy lang yung mga bata. Kasi mga 3 hours lang yan sila dito. Kaya yan. Meron pang pangalawang party si Fiona. Siguro, itong week na to, or the next week. Titingnan lang. Basta yun yung plano namin. So, alis muna ako dahil nag-antay na si Martin sa akin. Suot ko na naman tong Hello Kitty ko. Dahil sabi ni Martin, bagay na bagay sa'yo magsuot ka ng kulay pink. Suot ko ngayon, te. Hindi, magsinungaling si Martin mo. Sabi ba yan ang totoo? Ay! Fiona, nagbili sa nito ng... Let's go, Fiona. Pauwi na po kami. Naglalakad kami ngayon. Tinapan niyo yung suot ko. Ako po isang proud na Pilipina. Suot ko tong. Hindi kasi Steht das Nest immer noch? Hindi kasi malamig ngayon. Ha? Wie steht das Nest eigentlich noch? Ja, nicht malamig. Das ist weg. Is kapot. Hindi kasi malamig ngayon kaya nakasuot tayo ng manipis. At yawang Fiona ay. Lipay kasi Fiona ah. Wow, sana all. Ist das nicht kalt, Fiona? Di malamig? Ja, ja. Sabi niya kanina gusto doon niya matuto magbisaya. Tapos pag ginag-uusap ko naman, palagi anong ibig sabihin yan, ha? Palagi ha? Nein. Na! Yaki. Oh, tumubo na, oh. Na, malapit na yan lumabas ang kanyang yung bulaklak. Maganda na siya. Maganda na siya tingnan, no? Pati mahuli mas lang siya. Tanggal yung ba? Ang gusto ko tuloy dyan. Magtanim ng bulaklak pa. Dito na kami sa bahay. Ay. Maglilinis ako dyan ba? Tatanggalin ko yung mga naiwan dyan. Ayan. Kaya lang, magluluto pa ako. Baka bukas na lang. Dali lang naman yan siya. Or ngayon, gagawin ko ngayon.
Konti, at saka konti lang naman yan. Mamaya na lang siguro mga alas 6. Mga alas 5 pa naman. Kasi yung kapitbahay namin kahapon, inutusan niya ako na alisin yung dumi na napasok sa ano niya. Ginawa ko naman, tapos na. Pero meron pa akong itatanong kay Martin kung ito, yan siya. Yan, kung sa amin ba yan o sa kanya. Pero nasa side naman niya. Pero tatanungin ko pa rin si Martin kaya ganito po yung mga tao dito, no? Hindi pwede na mapunta yung ano sa garden nila. May magandang balita ako. Meron na kaming nakita na hali kung saan kami mag-celebrate ng ano ni Fiona, ng komunyon niya. Ay, ginawa ko sa wakas. Na ano yung, ano ba, nabawasan yung nasa isip ko yung stress. Dahil mga malapit na, no? Ano na, 2 months na lang ata. 2 months. Ilang weeks na lang ba? Basta sa May 25 yung komunyon ni Fiona. At, yun nga, may nakita na si Martin, pina-reserve na niya. Ngayong Martes, papuntahin kami doon para tingnan namin. At yun nga lang, sila na yung mag-prepare ng drinks pa. Kaya mas mahal yung mabayaran namin. Hindi pwede na kami magdala mismo ng drinks, no? Kaya sabi ni Martin, okay na lang din dahil ang dami na din namin natanong na ano, no? Tapos wala talagang bakante sa May 25. May nakauna na. Kaya sabi ni Martin na, anuhin na lang daw. Huwag na lang daw isipin yung babayaran namin doon. Dahil, importante daw na may nakita na kami at yung para sa komunyon ni Fiona ba, di ba? Sabi niya huwag na daw isipin kasi aabot ata ng 400 euro yung babayaran namin. Kasama na po doon ang maglinis kasi nga di ba no, pagkatapos mong gamitin yung kailangan na linisan siya. Ang ganda po niya. Nakita ko sa internet pero ipapakita ko din po sa inyo pag papunta namin doon. Ngayong Martes, magbibideo po ako doon para makita ninyo. Gusto ko kasi makita siya para makaplano ako kung saan ko, yung mga dekorasyon ko ba. Para makapag-order na ako sa team mo. Kaya yun yung plano ko din. Hindi nga ako sana makasama ngayong Martes dahil mayroon po akong appointment sa Ubigaini. Gusto ko nga sana siya i-cancel. Sabi ko kay Martin na ayaw kong i-cancel yung appointment ko dahil ang hirap na makakuha ng appointment ngayon sa Ubigaini. Baka abot na naman ng ilang buwan yung bagong ibibigay nila sa akin. Hindi naman din siya emergency. Napunta ko doon sa pero yun yung kasi yung yearly na check-up ko ba sa Ubigaini. Ang hirap-hirap na magpa-termin ngayon dahil nga nagpa-appointment nga ako niyan last year pa. Binigay nila sa akin kasi sa isang taon 2 beses na ako pupunta doon at hanggang sa magbabayad yung insurance mapacheck up tayo kaya yun yung ginawa ko. At ngayong Martes nga i-cancel ko nga sana yun. Sabi ko tinawag ko sabi ni Martin wag mo i-cancel at pupunta na lang ako doon or magtanong ako ng medyo late na na oras na kasi nga alas 5 yung appointment ko. At matagal matapos pag sa Ubigaini. Sobra talaga ng 2 oras doon. Hindi ka madali matapos doon sa Ubigaini. Kaya sabi ko kay Martin, buti na lang pumayag naman yung namahala noon na alas 8 kami papunta. Kaya alas 8 nakauwi na kami noon sa bahay. Galing doon. Kasi yung doktor ko hindi taga Plettenberg. Magbiyahe pa kami. Mga 30 minutes din auto. Kaya yun yung plano ngayong Martes, no? At sa wakas may nakita na kami at sobrang nabawasan talaga yung stress ko. Ngayon, maggawa na ako ng invitation or mag-order kami. At hindi ko na lang siguro lagyan ng picture ni Fiona yung invitation Okay na yung lang din. Paggawa na kami para mabigay na namin next month sa mga ibibitahin namin. Bali yung pina-reserve namin na invited sa komunyon ni Fiona, mga 50 lang. 50. Hindi ko naman din sure pupunta lahat. Hindi naman. Sigurado ko hindi naman kami abot ng 50. Pero yun na lang yung para di malay natin masobra ba, di ba? At yung drinks daw, sila na yung bali yung drinks, no? 220 euro. So, kasama na doon yung beer at saka ang mga soft drinks. Kaya sabi ni Martin, okay. Na Martin na, huwag na daw isipin yung mabayaran dahil special na okasyon naman. At si Fiona na din kasi yung last na anak namin na magkomunyon. Kaya wag na namin yung isipin. Importante may nakita na kami at makapag-celebrate kami sa araw mismo ng komunyon ni Fiona. Kaya nabasbasan yung
yung nasa isip ko ba. At wala tayong masyadong ganap ngayon, no? Dahil ito lang sa bahay, linis. Sobrang ganda ng weather po ngayon. Kahapon din, no? Isang araw din. Pero ngayon talaga yung pinaka-mainit. 19 degrees kanina dito sa amin. At hindi ko alam, hindi kami aalis. Kami maglinis lang ako, mag-asikaso kay Uma, mag-grocery. Kasi nga, alis kami ng Sunday. Ayoko umalis din bukas lang. Para makarelax yung driver natin. Normally, magkasama sana kami ni Pamela eh. Pero hindi kasi siya matuloy dahil may importante siyang appointment ngayong Lunes. Sabi ko kay Pamela, unahin muna niya yung importante na personal na ano, diba? Kasi, mas importante yun. Marami pa namang ibang araw na makapunta siya doon. Kaya, sinabihan ko si Martin kanina, matagal-tagal na din kasi kami hindi nakapaggala ng medyo malayo ba sa Holland. Kung masyal kami dito lang sa Dortmund, minsan sa Ludenscheid. Yan na talaga yung pabalik-balik pinuntahan namin. Hindi na kami nakapagpasyal sa... Hindi naman masyado malayo yung punta namin, mga 2 hours. Ano lang naman, may 2 hours lang din yung biyahe. Kaya okay lang din siya. At abangan na lang natin yung mga ganap. At yun na lang. At dito na lang din end yung video natin, no? Dahil wala na nga ako masyadong may pakita sa inyo. Kakain muna ako ng isang tinapay at mag-relax. At mag-lispit ako dito sa kusina kasi hindi pa ako nagtanghalian. Hindi ako nagtanghalian. Kinapay lang yung kinain ko kanina. Medyo gutom yung mga, mga bitok sa tiyan. Kaya yun lang. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta po sa akin. At sa mga palagi nanonood sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po ulit. Mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye. Ciao.